Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Bago ang lahat ay hayaan niyo muna ako magpakilala ng aking sarili. Ako nga pala si Roberto at ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay nanggaling sa aking lolo Guding. Lagi niya itong kinukwento sa akin noong bata pa ako hanggang sa makabisado ko na ito kahit na napakahaba. Magsisimula pa ang kwento niya noong siya bata pa lamang hanggang sa magbinata. Doon dati sa tinitirhan nila sa probinsya ng Samar. Ngayon kasi naninirahan na kami sa Maynila. Lumipat na kasi noon sina lolo dahil ayaw na niya ulit maranasan ang ikukwento ko sa inyo. Mamarapating ko rin gamitin ang kanyang pananaw upang hindi na ako mahirapang pang magkwento. Noong bata pa ako'y mayroon akong kaibigan. Siya si Loleng. Kapwa kami nakatira sa isang liblib na baryo ng Samar. Magkalapit lamang ang aming bahay, kaya naman naging magkaibigan kami. Dahil napapalibutan ng kakahuyan ng aming baryo, ay nakagawian na naming maglaro sa gubat. Minsan pa nga'y nangunguha kami ng mga gagamba upang mapaglaruan. Sa kagubatan na rin kami halos noon nagmimerienda dahil napakaraming punong kahoy doon na namumunga. Ako ang umakyat sa puno at si Loling naman ang pumupulot sa mga bungang hinuhulog ko. Dahil mga bata pa kami noon, ay hindi namin alam kung mayroon bang may-ari sa mga punong inakyat namin. Ang alam kasi namin noon ay kakahuyan iyon at pagmamay-ari iyon ng lahat. Hanggang sa nakilala namin si Mang Dante, noong una'y sinita niya kami dahil nangunguha kami ng bunga ng bayabas. Sinabi niyang pagmamay-ari daw niya ang punong inakyat ko, kaya naman agad akong bumaba noon upang humingi ng tawad. Sinabi ko rin noon na hindi ko alam na mayroon palang may-ari sa bayabas at ang akala ko'y kusa lamang iyong tumubo. Kwento naman ni Mang Dante na kusa nga lang talagang iyong tumutubo roon dahil na rin sa mga ipot ng ibon. Pero ang lupang kinatitirikan daw noon ay pagmamay-ari niya, kaya ang ibig sabihin noon ay siya rin ang may-ari ng puno. Muli ay humingi ako ng paumanhin at sinabing hindi ako uulit. Pero sinabi naman niyang pwedeng-pwede akong manguha basta't magpapaalam lamang sa kanya. Nagpasalamat naman ako noon dahil mabait pala siya. Akala ko'y masama siyang tao na pagbabawalan kaming manguha. Pagkatapos noon ay tinanong kami ni Mang Dante kung gusto pa daw ba naming manguha ng prutas. Marami pa daw kasi siyang prutas sa kanyang bakuran at wala raw namimitas doon. Nasasayang lamang daw at nabubulok sa lupa. Pumayag naman kami noon ni Loling dahil nagsasawa na rin kami sa puro bayabas at mangga. At dahil mga bata pa lamang kami noon ay wala nga kaming pagdududa. Lumakad kami noon mula sa kakahuyan hanggang makarating kami sa isang malawak na lupain. Marami ditong iba't ibang prutas kagaya ng mansanas, balimbing at kung ano pang puno na hindi mo makikita o bihira lamang sa mga kakahuyan. Nagtanong ako noon kay Mang Dante kung bakit napakarami naman niyang puno sa kanyang bakuran at halos lahat ng prutas ay mayroon siya. Sinabi naman niya na noong bata pa lamang siya ay mahilig daw siyang maglakbay sa iba't ibang lugar at sa lahat ng pinupuntahan niya ay bumibili siya ng mga binhi upang iuwi at itanim. Tig-10 binhi raw ang binibili niya noon kada prutas dahil hindi siya sigurado kung tutubo ang isa. Nagtanong pa ako noon kung gaano ba kalayo ang nararating niya. Sinabi naman niya na halos maikot na nga daw niya ang buong Pilipinas. Dahil sa kuryosidad ay nakapila na ang aking mga itatanong sa aking isipan. Tinanong ko siya kung ano naman ang sinasakyan niya noon. Sa panahon kasi namin ay tanging paglalakad lamang ang transportasyon at kung lilipat ka naman ng dagat ay barko ang sasakyan mo. Kaya nakapagtatakang halos malibot na niya ang buong Pilipinas. Sumagot naman siya noon at sinabing 30 taon daw ang ginugol niya sa paglalakbay. Marami daw siya noong panggastos kaya hindi niya alintanang pagsakay sa barko at ang mga kalesa para hindi siya mapagod sa paglalakad at mapabilis ang kanyang paglalakbay. Tinanong ko naman siya kung bakit napakarami niyang pera na panggastos sa kanyang naging paglalakbay. Sumagot siya noon na halos hindi kami makapaniwala ni Loling sa kanyang sinabi. Nakakita raw siya noon ng napakaraming ginto
sa isang lugar sa may kakahuyan at dahil napakarami noon ay kakaunti lamang daw ang kanyang nakuha, pero ang halaga daw noon ay kaya na siyang buhayin kahit na 10 beses pa. Kaya naman ginamit na lamang niya ito sa kanyang paglalakbay. Muli ko siyang tinanong noon kung saan ba niya natagpuan ang sinasabi niyang napakaraming ginto. Dito lang ba sa baryo namin o sa ibang lugar? Sumagot naman siya noon, ang sabi niya dito lamang sa lugar namin, ngunit sa ibang dimensyon. Napatunga nga naman ako sa kanyang sinagot. Di ko kasi alam kung paano maiintindihan ang kanyang sinabi. Dala ng kalituhan ay tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin. Sinabi niya noon na marahil ay bata pa ako kaya hindi ko yun maiintindihan. Mahirap nga naman daw yun ipaliwanag kaya sisimplehan niya na lamang. Para daw siyang nasa kakahuyan lamang daw noon pero para siyang tumawid sa kabilang mundo at doon niya nakuha ang sinasabi niyang ginto. Kahit sa paliwanag niyang iyon ay wala pa rin akong maintindihan at nagsimula pa rin sumakit ang aking ulo. Kaya naman hinayaan ko na lamang yun at nagpaalam na lamang ako sa kanya na mamimitas ng prutas. Upang mabaling naman sa iba ang aking atensyon, pumayag naman siya noon kaya umakyat na ako sa puno at nagsimulang mamitas. Sumama naman sa akin si Loleng at namulot ng aking mga nakuha. Hapon na kami noon umuwi ni Loleng at sanay naman ang aming mga magulang na hapon na kaming umuwi. At nang makita nilang mga dala naming mansanas, ay napatanong sila kung saan iyon ang galing. Sumagot naman kami noon na binigay iyon sa amin ni Mang Dante. Nagalit noon ang aking inay at sinabi niyang huwag na huwag raw kaming babalik doon. Masama daw kasi ang ugali ni Mang Dante kaya walang gustong kumausap sa kanya dito sa aming baryo. Palagi raw nitong ipinagdadamot ang kanyang mga tanim na prutas, gulay, sa mga tao at lagi raw siyang nagagalit kung may nakikita siyang mga tao sa kanyang lupain. Matandang binata raw kasi siya, kaya naman saksakan daw ng sama ang ugali. Sumagot naman ako noon at sinabing mabait si Mang Dante. Siya pa nga ang nag-imbita sa amin ni Loleng na pumunta sa kanyang lupain upang mamitas ng mga prutas. Hindi naman ako pinakinggan ng aking mga magulang at pinagbawalan pa rin pumunta sa lugar ni Mang Dante. Kaya naman sumang-ayon na lamang kami sa kanila kahit kasi anong sabihin namin ay hindi nila kami pakikinggan. Ilang araw lamang ang lumipas ay hindi na kami nakatiis ni Loleng at palihim kaming pumunta sa lupain ni Mang Dante. Nang makita niya kami noon, ay binati niya kami at tinanong kung bakit ang tagal bago kami bumalik doon. Sinabi ko naman sa kanya na pinagbawalan kami ng aming mga magulang. Tumakas lamang kami noon upang makabalik. Nagtanong noon si Mang Dante kung bakit kami pinagbawalan at ang naisagot ko noon ay masama raw ang kanyang ugali at ayaw niyang may nakikitang tao sa kanyang lupain. Sinabi naman ni Mang Dante na mahigpit lamang daw siya talaga, lalo na sa ibang tao. Marami raw kasing kawatan sa aming lugar. Ang iba'y nagnanakaw raw ng bunga ng kanyang pananim at ang iba naman daw ay binabalak pasukin ng kanyang bahay dahil may mga ginto pa raw dito. Dahil sa nabanggit niyang muli, ay muli ko na itanungan tungkol sa lugar kung saan niya nakuha ang mga ginto. Tinanong ko kung paano siya nakapunta roon. Sumagot naman noon si Mang Dante at sinabing aksidente lamang raw ang pagkakapunta niya doon. Naligo lamang daw siya noon sa kakahuyan at nang mag-ikot-ikot raw siya ay nakakita siya ng isang bundok na purong gintuang laman. Kumuha raw siya noon ng ilang piraso at naghanap daw siya ng paraan para makauwi. Nang makauwi naman siya noon ay nagulat siya sa halaga ng gintong naiuwi niya dahil kayang-kaya na siya nitong buhayin kahit ilang ulit pa. Tinanong ko kung paano siya noon nakauwi, ngunit tumanggi siyang sagutin ang aking tanong at sinabi niyang napakabata ko pa raw noon. Kaya naman hindi na ako nagtanong pa. Mula noon ay palagi na kaming palihim na pumupunta ni Loleng sa lupain ni Mang Dante upang manguha ng mga bunga ng kanyang prutas at hindi na kami nag-uuwi ng mga yon. Bilang kapalit naman sa kabutihan ni Mang Dante ay tinutulungan namin siya ni Loleng na linisin ang kanyang lupain. Nagwawalis kami noon at sinusunog ang mga tuyong dahon at kinakatuwa naman niya ito. Nauulit lamang ang pangyayaring yon, ngunit natigil din ang magbinata kami at magdalaga ni Loleng. Marami na kasi kaming responsibilidad sa aming pamilya hanggang sa nakalimutan na namin ang tungkol kay Mang Dante.
Ako kasi tumutulong na sa aking pamilya. Isa kasing magsasaka ang aking ama at tinutulungan ko siya sa mga gawain sa bukid. Si Loling naman ay tumutulong siya sa kanyang ina sa palengke, kaya madalang na lamang din kaming magkita noon. Pero kahit madalang kaming magkita, ay matalik pa rin kaming magkaibigan. At kung magkaroon ng pagkakataon ay sinusulit namin ang isa't isa. Bukod sa pagsasaka, ay marami din akong mga ginagawa sa aming bukid. Minsan ay nanguhuli ako ng mga palaka, namimitas ng pananim naming gulay, naghahanap ng mga kabute at kung ano-ano pa na maaari naming ibenta para kahit papaano ay may maiipon akong pera. Nang bumuhos ang malakas na ulan sa amin at kalagitnaan pa lamang ng pag-aararo ni ama, ay naisipan kong mag-ilaw ng mga palaka kinagabihan. At dahil unang buhos iyon ng ulan, ay marami akong nahulit kinabukasan, ay dinala ko iyon sa palengke. Sa palengke nakita ko si Loling na abala sa pag-aayos ng kanyang mga paninda, kaya nilapitan ko siya kaagad at tinanong kung gusto ba niyang bilhin ng mga nahuli kong palaka upang kanya ring ibenta. Sinabi niya noon na wala pa siyang pambili dahil kabubukas lamang daw niya sa kanilang pwesto. Sinabi ko naman na hindi niya kailangang bayaran iyon agad dahil kilala ko naman siya, kaya naman tinanggap niya ang mga palaka at sinabing balikan ko na lamang siya kinahapunan upang kunin ang ibabayad niya sa akin at pumayag naman ako. Bumalik na ako nun sa bukid upang tulungan ang aking ama habang hinihintay ang oras ng pagbabalik ko sa palengke para magkita na kaming muli ni Loleng. Sa tagal kasi ng panahon na magkasama kami ni Loleng ay nakakaramdam na ako ng kakaiba. Lalo na noong madalang na lamang kaming magkita, palagi ko na siyang iniisip at palagi kong pinapangarap na sana'y palagi lamang kaming magkasama. Ngunit dahil sa aking paghihintay ay lalong umaba ang oras, kaya naman nainip na ako at hindi na makapagtrabaho ng maayos. Nasita pa nga ako noon ni ama at tinanong kung bakit tila balisa ako at parang laging nagmamadali. Nahihiya ko na sumagot kay ama kaya hindi na lamang ako sumagot. Nang dumating ang oras ng pagsasara ni Loling ng pwesto, ay agad na ako nagpaalam kay ama na uuwi na. Sinabi kong may aasikasuhin lamang ako at pumayag naman siya. Pagdating ko nga sa palengke, sakto naman nagsasara na si Loleng at naglilinis na ng pwesto, kaya sinabi kong tutulungan ko siya. Pumayag naman siya noon dahil pagod na rin ito. Pagkatapos naming magligpit ng mga dapat naming ligpitin, ay ibinigay niya na sa akin ang bayad ng mga palaka. Ibinawas niya na raw doon ang bayad niya sa pagtitinda at ang kanyang tubo. Hinayaan ko na siya noon dahil mas malaki ang binigay niya kaysa sa inaasahan ko at tinanong baka malugi pa siya. Kumita naman daw siya noon at mas mataas na ibinenta ang mga palaka dahil bagong labas lamang din ito. Sinabi ko rin na sasamahan ko siyang maglakad pa uwi, baka kasi mapano pa siya sa daan. Habang naglalakad ay tinanong ko siya kung naaalala pa ba niya si Mang Dante. Sumayad lamang din kasi iyon sa aking isipan habang nag-iisip ng mapag-uusapan naming dalawa. Sinabi naman niyang naaalala pa ron niya. Sino bang hindi makakalimot dahil napakabait nito sa amin. Pagkatapos nun ay niyaya ko siyang bisitahin si Mang Dante dahil matagal na namin itong hindi napupuntahan at isa pa'y napakaaga at matagal pa bago lumubog ang araw. Pumayag naman siya nun kaya dumalaw muna kami kay Mang Dante. Muli naming dinayo nun ng masukal na kagubatan at tila nagbalik pa kami sa aming kabataan. Naalala namin ang pinagagawa namin at parehong may ngiti sa aming mga labi. Hindi kalayuan ay natanaw na namin ang lupain ni Mang Dante. Marami ng pagbabago ang naganap doon. Halos lanta na rin ang ilan sa mga puno. Mukhang hindi na naaalagaan ng maayos. Naglakad-lakad pa kami noon hanggang sa marating namin ang bahay ni Mang Dante. Kumakatok ako noon pero walang sumasagot. Naghintay pa kami ng ilang minuto pero wala pa rin sumasagot kaya nagdesisyon na kaming umalis ni Loleng. Baka kasi abuti na rin kami ng gabi kapag nagtagal pa kami. Paalis na kami noon nang biglang bumukas ang pinto at nakita naming lumabas ang isang lalaki. Mukha itong banyaga dahil sa maputi nitong balat at mas matangkad ito ng bahagya sa akin. Nagsalita siya noon at tinanong si Loleng kung sino ang aming hinahanap. Kinuha pa nito ang kami ni Loleng at hinalikan. Ika niya'y iyon daw ang paraan nila ng paggalang sa babae sa lugar na kanyang pinanggalingan.
Sumagot naman ako noon at sinabing si Mang Dante ang aming hinahanap pero hindi man lamang siya humarap sa akin at ang babae daw ang kanyang kinakausap. Kaya naman sumagot noon si Loleng at sinabing si Mang Dante ang aming hinahanap. Noon ay sumagot ang lalaki at sinabing matagal na raw nang pumanaw si Mang Dante at siya raw ang pamangkin nito na pinagmanahan niya ng kanyang mga pag-aari. Nagtanong noon si Loleng kung kailan pa pumanaw ang matanda. Hindi kasi namin nabalitaan na pumanaw na ito. Sabi naman ng lalaki na 2 taon pa lamang ang nakararaan at dahil walang kumakausap kay Mang Dante sa baryo, ay walang nakaisip na wala na ito. Kaya wala rin silang pinalitaan. Kami nga lang daw ang unang nakaalam nun bukod sa mga kamag-anak ni Mang Dante. Dala ng kuryosidad ay muling nagtanong si Loleng. Wala kasi siyang naikwento sa amin na may kamag-anak siya at ang alam lang namin ay nag-iisa lamang siya sa buhay. Sumagot muli ang lalaki at sinabi niyang nasa malayong lugar daw silang mga kamag-anak ni Mang Dante dahil pinili raw nilang manirahan sa syudad at si Mang Dante naman ang nanatili rito. Hindi pa rin kami kumbinsido ni Loleng kaya nagtanong pa siya ng ilang beses. Sabi ni Loleng ay paano nila nalamang wala na si Mang Dante kung napakalayo nila rito. At muling tumugon naman yung lalaki. Sinabi niyang nagpadala ng telegrama noon si Mang Dante noong naghihingalo na ito at ramdam na niyang kakaunti na lamang ang nalalabi sa kanyang buhay. Kaya lahat daw silang natitirang kamag-anak niya ay nagtipon-tipon bago raw mamaalam si Mang Dante. Noon ay kumbinsido na kami na wala na nga si Mang Dante kaya nagpasya na lamang kaming umuwi at nagpaalam na sa lalaki. Bago kami umuwi, ay tinanong ng lalaki kung ano ang pangalan ni Loleng. Sinabi naman itong Loleng ang kanyang pangalan at nagpakilala ang lalaki bilang si Daniel. Magpapakilala na rin sana ako noon pero sinabi ni Daniel na interesado lamang daw siya kay Loleng. Naasar na ako kay Daniel. Kanina pa nang pagbuksan niya kami ng pinto, ngunit nagpipikil lamang ang aking sarili upang hindi masira ang imahe ko kay Loleng. Ayaw kasi ni Loleng sa mga lalaking bayolente. Pagkatapos noon ay hinila ko si Loleng paalis kahit nakikipagkamay pa siya kay Daniel. Sinabi pa niya sa akin huwag ko daw masyadong bilisan ng paglalakad at baka daw matapa pa siya. Sinabi ko rin naman sa kanya na maggagabi na at baka mapalo pa kami sa daan habang pauwi. Pero ang nasa isipan ko talaga noon ay ayaw ko nang makita itong si Daniel. Madilim na noon sa kakahuyan kaya maingat kami naglalakad ni Loleng. Mabuti na lamang at dala ko pa noon ang pang-ilaw ko, yung pang-ilaw ko ng palaka, kaya kahit papaano may liwanag naman kami. Nagreklamo pa ako noon na kung hindi lang kami inabala ni Daniel ay kanina pa kami nakauwi. Naggalit naman sa akin noon si Loleng at sinabing pinag-iinitan ko raw itong si Daniel. Naging mabait naman daw ito sa amin at ibinalita pa ang pagkawala ni Mang Dante. Sinabi ko naman sa kanya na sa kanya lang mabait itong si Daniel. Nakita naman niya kung paano ako nito kausapin. Sabi ni Loleng, hayaan ko na lamang daw at hindi pa namin lubusang kakilala yung tao at baka pag nagtagal daw ay gumaan na rin ang loob ko rito. Sinabi ko naman na wala akong balak na makipagkaibigan sa Daniel na yon dahil hindi ko nagugustuhan ang kanyang ugali. Pagkatapos noon, patuloy pa kaming naglalakad at dahil madilim noon ay palagi kami nag-uusap at hindi namin napapansing nagpabalik-balik na lamang kami sa lugar. Tinatanong ko siya noon kung may napapansin ba siyang kakaiba sa dinaraanan namin. Tumugon siya at sinabing hindi raw niya matukoy kung ano ang kakaiba. Basta't ang alam lang daw niya ay kanina pa kami naglalakad at parang hindi naman kami umuusad. Nagsalita akong muli noon at sinabi ko sa kanya na baka naliligaw na kaming dalawa. Sumagot naman siya na kabisado naming dalawang kakahuyan na yon kaya bakit naman daw kami maliligaw. Sabi ko'y baka pinaglalaroan kami ng kung anuman. Maaaring engkanto o tikbalang. Ngunit tinawanan niya lang ako dahil matanda na raw ako para maniwala pa sa mga ganon. Pinatunayan ko na lamang kay Loleng na naliligaw nga kami. Itinali ko noon ang aking bimpo sa isang sanga ng puno at pagkatapos ay nagpatuloy kaming muli sa paglalakad. Ilang minuto pang lumipas at nakita namin ang aking itinaling bimpo. Doon ay napatunayan naming naliligaw na talaga kami. Sinabihan ko si Loleng na magbaliktad kami ng aming mga suot na damit
upang mabaliktad din ng sumpa para makalabas na kami noon sa kakahuyan. Pero tumanggi siya. Baka silipan ko na lamang daw siya. Sinabi ko naman sa kanyang hindi ko yun gagawin dahil magkasama na kaming dalawa mula pa pagkabata at napakataas ng respeto ko sa kanya bilang isang babae. Nakonsensya naman siya noon at humingi ng tawad sa kanyang sinabi. Sinabi ko naman sa kanyang ayos lamang yon at upang mapatunayan ko ang aking sinabi, ay tumalikod ako sa kanya at biniligtad ko na ang suot kong damit. Sinabi ko na rin na magpalit siya dahil hindi ako titingin at magbibigay lamang siya ng hudyat kung tapos na siya upang makapaglakad na kaming muli. Nang matapos na kaming makapagbaligtad ng mga damit, ay nagsimula na kaming maglakad muli. Ilang minuto lang noon ang tinagal ng aming paglalakad ay nakalabas na rin kami sa gubat na yon. Sinabi ko pa noon kay Loleng na umepekto ang aming pagpapalit ng damit o yung pagbabaligtad. Nagpasalamat naman siya noon sa aking sinabi. Mabuti raw at naisip ko pa yung bagay na yon. Ang sabi ko sa kanya itinuro yun ng aking mga magulang noon noong ako'y bata pa lamang upang hindi ako maligaw kahit saan ako mapadpad. Pagkatapos noon ay sinabi ko kay Loleng na ihahatid ko na siya. Masyado na kasing madilim noon at wala pa namang buwan. Pagdating namin sa bahay nila Loleng ay natagpuan naming umiiyak ang kanyang ina. Pagkatapos ay galit na galit ang kanyang ama noon. Tumakbo siya papalapit sa akin at bigla na lamang akong sinuntok sa buka. Natumba ko noon ngunit hindi pa rin tumigil ang ama ni Loleng na si Mang Juan. Pinagmumura pa niya ako noon at sinabihan ng kung ano-anong masasakit na salita. Inawat naman siya noon ni Loleng at ni Aling Tina na ina ni Loleng, ngunit ayaw pang magpaawat ni Mang Juan at kailangan ko rin panagutan ang ginawa ko sa anak nila. Litong-lito na kami ni Loleng kaya tinanong namin kung ano bang nangyari. Sumagot naman noon si Aling Tina at sinabi niya na inaakala raw nila na itinanan ko si Loleng dahil kaming dalawa lamang daw ang nakita ng mga taong magkasama bago kami nawala. Sinabi naman ni Loleng na ilang oras lang kaming nawala at hinatid ko lamang siya galing palengke. Dahil sa sinagot ni Loleng ay natigilan ng kanyang mga magulang. Nagtataka sila sa sinagot ni Loleng dahil 3 araw na raw kaming nawawala at alalang-alala na sila kay Loleng. At dahil sa sinagot ni Aling Tina at kaming dalawa naman ni Loleng ay napakunot ng noo dahil hindi na kami magkaintindihan ay pinapasok na lamang muna nila kami. Ginamot ni Aling Tina ang mga sugat na natamo ko galing kay Mang Juan. Habang ginagamot ako ni Aling Tina ay nagkwento si Loleng na pagkatapos naming magligpit ng kanilang pwesto ay naisipan naming bisitahin si Mang Dante. Matagal na rin kasi nang huli namin siyang bisitahin pero nalaman namin na patay na pala siya kaya umuwi na lamang kami. Pero nung nasa kakahuyan na kami ay doon kami naligaw at binaligtad lamang namin ang mga suot naming damit kaya kami nakauwi. Pagkatapos nun ay si Aling Tina naman ang nagsalita. Sinabi niya na maaari kaming napaglaruan ng engkanto sa nangyari at pakiramdam namin ay ilang minuto lamang ang lumipas. Pero ang totoo ay 3 araw na raw kaming nawawala kaya alalang-alala na sila para kay Loleng. Hindi ko rin masisisi si Mang Juan sa kanyang nagawa dahil nadala lamang siya ng bugso ng kanyang damdamin. Sinabi kong huwag silang mag-alala dahil wala akong kinikimkim na galit kay Mang Juan. Pagkatapos nun ay nagpaalam na akong uuwi dahil malamang ay hinahanap na rin ako ng aking mga magulang. Pagdating ko sa bahay ay nagtanong ang aking mga magulang kung saan daw ba ako nanggaling at 3 araw akong nawawala. Sumugod pa raw sa amin si Mang Juan na may dalang itak at muntik pa raw silang magpang-abot ng aking ama. Ikinuwento ko naman sa kanilang lahat ng nangyari mula sa simula. Sinabi ko rin na baka napaglaruan kami ng engkanto at naintindihan naman nila yon. Ang hindi lang doon na maintindihan kung bakit labis daw ang galit sa akin ni Mang Juan, gayong nasa tamang edad naman na kami ni Loleng. Sinabi ko rin sa kanila na baka inaalagaan lamang ni Mang Juan ang kanyang anak dahil sa dalaga ito at nag-iisa lamang nilang anak. Pinakita ko rin noon ang mga pasa na inabot ko kay Mang Juan nang inihatid ko si Loleng na ikinagalit naman ng aking ama. Gusto na niyang sugurin noon si Mang Juan pero inawat ko lamang at sinabi kong intindihin na lamang niya ito. Pagkatapos ay muli nilang naungkat ang tungkol kay Mang Dante. Sabi kasi nila ay pinagbawalan na nila ako magpunta ron. Ang sabi ko naman ay matagal na kaming hindi pumupunta doon ni Loleng. Ilang taon na rin ang lumipas.
At naisipan lang talaga naming dumalaw kanina. Ang kaso lamang ay wala na pala siya. Ilang beses pa ako nagpaliwanag noon hanggang sa maintindihan din nila ang nais kong iparating. Kaya naman pinabayaan nila ako magpahinga. Ilang araw pang lumipas ay napapansin kong palaging tumadalaw si Daniel sa bahay ni na Loleng. Nakita ko rin na malapit na siya sa mga magulang nito, samantalang ako'y napakahina pa rin kay Mang Juan kahit na magkakilala na kami ni Loleng mula pa pagkabata. Naiinggit ako noon kay Daniel at nagseselos. Hindi ko alam kung bakit pero nanginginig ang aking mga kalamnan sa tuwing nakikita ko siya. Isang araw ay napadaan ako sa palengke upang muling bentahan si Loleng ng aming mga produkto. Tinanggap naman niya ang mga yon at sinabing hapon ko na lamang daw balikan ng bayad. Pagkatapos ay naitanong ko sa kanya ang tungkol kay Daniel. Diretsahan kong tinanong kung nanliligaw ba sa kanya ito. Sumagot naman noon si Loleng at kinumpirma niyang nililigawan nga siya ni Daniel. Napakulot ako ng noo sa narinig. Sinabi ko pa na bakit siya pumayag na magpaligaw sa hambog na yon. Sinabi naman niya na mabait daw itong si Daniel at hindi lang daw maganda ang aming pagkakakilala noong nakaraan. Subukan ko raw itong kilalanin ng malaman ko. Sinabi ko naman sa kanya na huwag na dahil wala akong tiwala sa lalaking yon. Kinagabihan noon ay nakita kong tumatagay na mag-isa si ama. Umupo naman ako sa kanyang harapan at tinanong kung maaari ko ba siyang samahan. Nagtanong siya sa akin kung may problema ba. Sinabi ko namang mayroon. Dahil daw sa edad ko'y siguradong babae raw ang aking problema. Pagkatapos ay nagtanong siya kung anong mayroon sa amin ni Loleng. Sinabi ko naman noon na magkaibigan lamang kami ni Loleng. Pero nitong nakaraan ay may lalaking nagpapapansin dito. Si Daniel at naikwento ko na rin sa kanyang tungkol kay Daniel. Sinabi ko nanliligaw si Daniel kay Loleng at nakuha na rin niya ang loob ng mga magulang nito. Sinabi ko rin natatakot ako mapag-iwanan at may kung ano sa loob ko nagsasabing nagseselos ako. Ang sabi naman ni ama ay normal na yon sa lalaki ang magselos, pero wag raw ako basta-bastang sumuko. Lumaban rin daw ako at sabihin kay Loleng na balak ko ring manligaw nang sa gayon ay malaman nito na may pagtingin ako sa kanya. Napatingin ako noon kay ama at sinabi ko sa kanya na wala naman akong pagtingin kay Loleng. Sumagot siya at sinabi sa akin na kahit di ko man aminin ay alam niyang may gusto ako sa dalaga. Alam na alam daw niya yon kasi isa siyang lalaki at anak niya ako. Tumagal pa ang usapan namin noon hanggang sa aminin ko na sa sarili ko na iniibig ko nga itong si Loleng. Hindi ko lang maamin dahil ayoko masira ang aming pagkakaibigan. Sinisi ko pa noon ang aking sarili dahil mahina ako at hindi ko siya agad niligawan. Sinisisi ko rin ang aking sarili kaya namin nakilala si Daniel. Kung hindi ko sana siya niyaya noon sa lugar ni Mang Dante ay wala sanang Daniel na nanliligaw sa kanya ngayon. Hindi rin sana kami naligaw at hindi rin nagalit sa akin si Mang Juan. Sinabihan ako ni ama na huwag ko raw sisihin ang aking sarili dahil nangyari na ang lahat. Ang dapat ko na lamang daw gawin ay maging matapang muling bumangon para suungin ang mga hamon ng buhay. Kinabukasan ni tanghali na akong nagising, dala ng aking kalasingan, kaya naman hindi na ako nakasama kay ama sa bukid. Hindi na rin ako nun ginising pa dahil alam niyang nalasing nga ako. Naisip ko na lamang na muling tumaan sa palengke upang kitain si Loleng at sabihing nais ko ring manligaw, ngunit hindi ko na siya naabutan doon. Nakita kong si Aling Tina ang nagbabantay ng kanilang pwesto at sinabi niyang niyaya raw umano ni Daniel si Loleng na mamasyal. Nagtanong naman ako kay Aling Tina kung saan sila mamamasyal. Ngayong wala namang pasyalan sa aming lugar. Sinabi naman ni Aling Tina na baka nagpunta raw sila sa plaza. Nagpaalam na ako noon kay Aling Tina at sinabing susundan ko sina Loleng. Binili na naman ako nitong wag daw akong gagawa ng gulot baka magalit na naman sa akin itong si Mang Juan. Sinabi rin ni Aling Tina na magmanman na lamang muna ako at bantayang mabuti si Loleng dahil hindi pa raw lubos ang tiwala niya kay Daniel at si Mang Juan lamang daw ang pumapayag na ilabas nito ang kanyang anak. Nangako naman ako kay Aling Tina na hindi ako gagawa ng gulo at hindi ko rin nahayaang mapahamak ang kanyang anak na si Loleng. At pagkatapos nun ay umalis na nga ako. Nakita ko noon sina Loleng at Daniel
na naglalakad at paalis na mula sa plaza. Dumistansya na ako sa kanila at palihim silang sinundan. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ay nakita ko silang pumasok sa may kakahuyan papunta sa lugar ni Daniel. Iyon din ang mismong kakahuyan kung saan kami naligaw ni Loleng noon. Mukhang dadalhin na noon ni Daniel si Loleng doon sa kanyang bahay at hindi ako makakapayag sa gagawin niya, kaya sinundan ko sila noon hanggang sa makalabas kami ng kakahuyan. Paglabas ng kakahuyan ay halos hindi ako makapaniwala sa aking nakita at kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata saka muling tumilat. Dahil doon ay napatunayan kong hindi ako nananaginip at totoo ang aking nakikita. Isang syudad na napakagara. Maraming nagtatayo ang mga gusali at kulay ginto ang lahat ng mga ito. Kahit na namamanghay, nagtago pa rin ako upang hindi ako makita ni na Daniel at Loleng. At nung makita ko ngayong mukha ni Loleng ay nagtaka rin siya dahil wala namang ganitong syudad sa aming lugar. Sumagot noon si Daniel at dinig kong sinabi niya na wala raw kami sa aming baryo. Nasa bayan raw kami ng Biringan at nasa ibang dimensyon na raw kami. Dahil sa kanyang nabanggit ay naalala ko ang sinabi ni Mang Dante tungkol sa mga nakita niyang ginto at nabanggit rin niya noon na sa ibang dimensyon iyon nakikita. Napaisip ako na baka dito ngayon. Nagpatuloy sa paglalakad sina Daniel at Loleng at sinundan ko naman sila habang pinapakinggan ang kanilang usapan. Sinabi ni Daniel na dito raw siya nagmula at kung pakakasalan daw siya ni Loleng ay dito niya ito ititira. Gagawin raw niya itong parang prinsesa at lahat daw ng hihilingin nito ay ibibigay niya. Nagtanong noon si Loleng kung paano na raw ang kanyang mga magulang. Sinabi niya na gusto raw niyang madalaw ang mga ito paminsan-minsan kapag nag-asawa na siya. Sinabi naman ni Daniel na hindi siya makakasigurong madadalaw ni Loleng palagi ang kanyang mga magulang dahil magkaiba raw ang daloy ng oras dito sa oras ng mundo namin. Mabagal daw dito at mabilis doon. Dahil din sa sinabi niyang yon, ay naalala ko na naman ang pagkakataong naligaw kami ni Loleng at hindi ko inaasahan iyon na yun ang nasa isip niya. Tinanong niya kay Daniel na dito daw ba kami napunta nung naligaw kami kasi naman ay ilang minuto lamang iyon para sa amin pero 3 araw na pala kaming hinahanap noon. Sinabi naman ni Daniel na parang ganoon na nga at muling nagtanong si Loleng kasi ang sabi ng kanyang ina ay engkanto raw ang dahilan kung kaya kami naligaw. At kung dito raw talaga nakatira si Daniel ay engkanto rin daw ba siya? Sumagot noon si Daniel na engkanto nga siya, ngunit halos wala raw pinagkaibang mga engkanto sa mga tao. May mga kapangyarihan lamang daw sila at yun lang daw ang pinagkaiba. Kung sa itsura naman daw ay parehong-pareho lamang, puwera lang sa bandang ilong at bibig. Wala kasi silang linya doon na nagkokonekta. Naalala ko na kaya pala may kakaiba sa itsura ni Daniel. Iyon pala yon. Sinabi noon ni Loleng kay Daniel na gusto niya nang umuwi. Hindi na raw kasi siya komportable doon. Sinabi naman ni Daniel na subukan lamang niya na manirahan doon kahit 1 araw lamang at pagkatapos ay kusa siyang ibabalik ni Daniel. Nag-isip muna noon si Loleng bago sumagot at habang nag-iisip siya ay nakapasok na sila sa syudad. Nasa labas pa ako noon at patuloy ako sa pagsunod sa kanila pero nang makapasok na ako sa syudad ay lalo akong nagulat. Para kasing may pista doon, sagana ang pagkain at inumin sa kung saan-saan. Bawat madaanan ko noon ay niyayaya akong uminom o kumain, ngunit dahil sa sinusundan ko sila ay kumuha na lamang ako ng mga nakatusok na barbecue at kinain iyon habang naglalakad at hindi ko rin kinalimutan magpasalamat sa kanila. Palubog na noon ang araw at hindi pa rin sila tumitigil sa paglalakad. Ako naman ay sumusunod pa rin sa kanila. Hanggang sa muling makiusap si Loleng kay Daniel na iuwi na siya nito. Sinabi naman ni Daniel noon na akala raw niya gustong makilala ni Loleng ang pamilya niya kaya naman dadalhin siya raw nito. Sinabi naman ni Loleng na akala niya doon lamang sa kanilang bahay at hindi niya inaakalang mapupunta sa ganitong lugar. Nagalit noon si Daniel at tinanong si Loleng kung hindi ba raw niya ito tanggap dahil isa siyang engkanto. Sumagot naman si Loleng na kaya siya pumayag na sumama kay Daniel ay para makilala ang mga magulang nito at para naman makilala niya ito ng mabuti at
at wala raw kinalaman doon ang pagiging engkanto ni Daniel. Muli ring nagtanong si Daniel na dahil alam na ni Loleng na engkanto ito, kaya gusto na niyang umuwi at hindi na niya ito mahal. Sumagot muli si Loleng at sinabi niya na noong una pa lamang ay hindi naman talaga niya mahal si Daniel at wala naman siyang nararamdaman dito. Pumayag lamang siyang manligaw ito dahil kay Mang Juan, dahil sinabi raw nito na baka pag nakilala na niya ito ng malalim ay magkagusto rin siya rito. Pero hanggang ngayon daw ay wala pa rin talagang nararamdaman si Loleng para kay Daniel. Kaya tigilan na raw nito ang panliligaw sa kanya at ihatid na raw siya nito pabalik. Naggalit noon si Daniel at tinawag pa niyang sinungaling si Loleng. Nalaman lamang daw talaga nitong engkanto siya, kaya ito nawala ng interes. Akmang sasaktan noon ni Daniel si Loleng nang tumakbo ko't sinalagang kamay ni Daniel na sasampal sana kay Loleng. Nagulat silang dalawa nang makita ko at tinanong ni Daniel kung paano daw ako nakapunta rito. Sinabi ko naman na sinundan ko sila papasok at hindi ko rin alam kung bakit sa paglabas ay nandito na kami. Agad namang sumigaw noon si Daniel at sinabing may nakapasok doon na tagalabas at tinangka raw siyang saktan, kaya nagsipaglapitan noon sa amin ang iba pang mga engkanto na may dalang mga armas. Nagpaliwanag ako noon at sinabi kong nagsisinungaling siya. Tumingin pa ako noon kay Loleng upang tulungan ako magpaliwanag. Sinabi ni Loleng na iniligtas ko lamang siya kay Daniel, pero sinabi ni Daniel na tinatakot ko lamang si Loleng, kaya naman nasabi niya yon. Bandang huli ay hindi nila kami pinakinggan at dinampot nila ako noon at pinatulog. Pagkising ko noon ay nakakulong na ako sa isang madilim na kuweba. Nakita kong may mga tao din doon, mga nakakulong din. Wala akong ideya sa mga nangyayari kaya tinanong ko sila kung bakit kami nakakulong. Sumagot ang isang lalaki at sinabing mga alipin na raw nila kami. Tinanong ko naman kung bakit at ang sabi nila araw-araw silang pinagtatrabaho ng walang pahinga. May mga nagmimina raw ng mga ginto at yung iba gumagawa ng gusali para sa mga engkanto. Hindi raw sila makapalag dahil may kapangyarihan ng mga ito at tinanggap na lamang ang kanilang kapalaran. Naguguluhan pa rin ako noon, kaya muli akong nagtanong kung ano ba talagang nangyayari at paano sila napunta dito. Muling tumugon ng lalaki at nagpakilala siyang si Mando. Ang sabi niya naengganyo raw siyang pumunta rito ng kanyang kaibigan na hindi niya inaakalang isang engkanto. Sinilaw daw siya nito gamit ang mga ginto at mamahaling mga kasangkapan. Dahil naghihirap si Mando sa aming mundo, ay walang pag-aalinlangan siyang sumama sa kanyang kaibigan. Pinangakuan daw siya nitong hindi na siya maghihirap at tanging kasaganahan lamang daw ang sasapitin. Nagkatotoo naman daw ang pinangako sa kanya ng kaibigan niya. Noong unang araw daw niya dito sa Biringan ay naging maayos ang lahat. Kahit saan daw sila magpuntay libre ang pagkain, mga kasuotan at kung ano-ano pa na nakakapukaw ng kanyang atensyon. Pero ang masaklap ay patikim lamang pala daw lahat ng yon upang hindi na niya hangaring bumalik pa sa mundo ng mga tao. Nang makalipas daw kasi ang isang linggo ay dinala na sila dito para magtrabaho ng libre kapalit ng mga natamasa niya ng isang linggo. Tinanong ko pa siya noon kung bakit hindi siya nagtatangkang tumakas at bumalik sa mundo ng mga tao, pero sinabi niyang imposible raw yon. Habang buhay na raw siyang makukulong dito at dito na rin daw siya mamamaalam. Hindi kasi hahayaan ng mga engkanto na may makatakas dahil mawawalan na sila ng mga magtatrabaho. Sinabi rin ni Mando na halos lahat ng nandito ay kagaya niya ng sinapit, kaya tinanong niya ako kung ganoon din ba ang dahilan kung bakit ako napunta rito. Sinabi ko naman na hindi, pagkatapos ay kinuwento ko lamang ang nangyari sa amin, pati na rin yung kay Loleng. Sinabi naman ni Mando na kung napaibig ng babaeng tao ang isang engkanto ay hindi na siya lulubayan nito. Gagawin daw ng engkanto ang lahat para makuha ang babae at kahit sa anong paraan pa, kahit sa pilitan. Pero magkaiba raw kami ng sasapitin dahil hindi raw nila gagawing trabahador ang mga babae kundi mga paanakan. Masyado raw kasing maliit ang populasyon ng mga babaeng engkanto kaya kadalasan ni tao ang kanilang inaasawa. Dahil sa aking mga narinig ay nag-aalala na ako para kay Loleng. Nag-isip na ako ng paraan nun kung paano siya ililigtas mula sa mga engkanto.
Balak kong tumakas dito sa kulungan upang labanan si Daniel at bawiin si Loleng. Ngunit hindi ko naman alam kung paano. Palagi kasing may mga engkantong nakabantay rito at wala rin daw alam na paraan ang mga kasama kong nakakulong. Ilang sandali pa'y nakita ko ang pamilyar na muka. Hindi ako maaaring magkamali dahil tiwala ko sa mga mata ko. Si Mang Dante. Naglalakad noon na tila ba isa rin siya sa nagbabantay ng mga nasa kulungan. Mang Dante! Mang Dante! Dito! Halos pabulong kong wika upang hindi marinig ng iba pang bantay. Napatingin naman sa akin noon si Mang Dante at lumapit. Mang Dante, ako ito si Guding. Iyong batang binibigyan niyo dati ng prutas. Wika ko sa kanya. Pinagmasdan naman niya ako mabuti noon. Pagkatapos tumingin siya sa mga kasamahan niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa akin. Mamaya ako na lang po ipapaliwanag. Pwede niyo po ba akong ilabas dito? Tanong ko naman sa kanya. Hintayin mo ako dito at babalikan kita. Pabulong niyang tugon. Sige po, kayo ang masusunod. Pagkatapos nun ay umalis siya at tila ba lumabas na ng kuweba. Ilang minuto bang dumating at akala ko inabandonan na niya ako. Pero bumalik siya noon, dalang isang maitim na damit na may talukbong pa sa ulo. Ipinasuot niya yun sa akin at pagkatapos ay binuksan ng kulungan. Sundan mo lang ako at huwag kang magpapahalata na tao ka. Isuot mo rin ang talukbong upang hindi ka makilala ng kahit na sino. Utos niya sa akin at sinunod ko naman. Pagkatapos nun ay naglakad na kami palabas ng kuweba at nagtungo kaming muli sa syudad. Tahimik lang kaming naglalakad nun hanggang sa marating namin ang kanyang tahanan. Namangako nun nang makapasok ako sa bahay ni Mang Dante. Halos lahat kasi ng kanyang kasangkapan ay gawa sa ginto at napakalawak pa ng kanyang tahanan. Engkanto po ba kayo, Mang Dante? Tanong ko sa kanya. Ganon na nga. Tugon niya pa sa akin. Lahat po ba ng kwento niyo sa amin ni Loling nung bata pa kami ay pawang mga kasinungalingan? Hindi naman. May katotohanan din ang iba sa mga yon. Gaya na lang ng paglalakbay ko sa buong Pilipinas at ang tungkol sa bundok ng ginto. Tumira lang ako sa mundo ninyong mga tao bilang bakasyon. Mas mahaba kasi ang oras doon at kahit 50 taon pa akong manatili doon, ay 1 taon lang ang katumbas dito. Siya nga pala, bakit ka nandito at nakakulong? Tanong niya. Ikinuwento ko naman noon ang lahat. Nabalak namin siyang kumustahin ni Loling pero nakilala namin si Daniel. Ikinuwento ko rin kung paano ko sila sinundan ng dalhin dito ni Daniel, itong si Loling, at kung paano nagsinungaling si Daniel sa mga kalahi nila upang maipadala ko sa kulungan. Mang Dante, gusto ko pong mabawi si Loling kay Daniel at makauwi kaming dalawa sa aming mundo. Ibig mong sabihin na nandito rin si Loling? Huwag kang mag-alala, Guding. Dahil napamahal na kayong dalawa sa akin, tutulungan kitang mabawi siya at makauwi na kayo. Hindi rin kasi mangyayari ang lahat kung hindi niyo ako naisipang dalawin, kaya may pananagutan pa rin ako. Uwi ka naman niya. Pagkatapos nun ay pinakain niya muna ako at mag-iisip muna raw siya ng paraan. Hindi rin daw kasi siya malapit kay Daniel dahil masama raw ang ugali nito. Ngunit kaibigan raw ni Mang Dante ang ama nito, kaya makakapasok siya sa kanilang tahanan. Nagpaalam noon si Mang Dante. Ang sabi niya pupuntahan muna niya ang tahanan ni Daniel upang kunwari bibisitahin ng kanyang kaibigan. Ngunit ang totoong pakay tignan lamang ang lagay ni Loling. Sinabihan pa niya ako noon na huwag akong lalabas ng kanyang bahay at kapag may kumatok ay huwag ko raw pagbubuksan. Dahil may susi naman daw siya. Umuuna lamang ako noon dahil alam kong may maganda siyang planong naisip. Nung umalis siya ay sinubukan kong matulog ngunit hindi mawala sa aking isipan ang kaibigan kong si Loling. Iniisip ko na paano na ba siya dahil masama ang kutob ko kay Daniel. Pagkatapos nun ay naisip ko rin ang aming mga pamilya. Sigurado ilang araw na naman nila kaming hinahanap dahil sa bawat oras na inalagi namin dito ay araw naman ang katumbas sa mundo ng mga tao. Baka lalo ring magalit sa akin si Mang Juan dahil kasabay ko na namang nawawala ang kanyang anak at baka sumugod siya sa bahay. At sa pagkakataong iyon ay baka magpang-abot pa sila ng aking ama.
Sa sobrang dami kong iniisip ay dumagdag pa ang mga revelasyon na nalaman ko. Isa na sa mga yun ang nalaman kong engkanto pala si Mang Dante. Mabuti na lamang at naging mabait kami ni Loleng sa kanya noon dahil kung hindi baka hindi niya kami tulungan ngayon. Ilang minuto pang lumipas at nakabalik na si Mang Dante. Kinumpirma niyang naroon nga si Loleng sa bahay ni na Dante. Mabuti na lamang at mahigpit daw ang mga magulang nito dahil hindi nila hinahayaang magsama ang dalawa sa iisang kwarto hanggat hindi pa sila kinakasal. Hindi raw siya nakilala ni Loleng at hindi rin nakahalata si Daniel sa pakay ni Mang Dante, kundi ay mabubililyaso ang kanyang plano. Nagtagal daw doon si Mang Dante dahil minamanmanan muna niya ang bahay kung saan niya maaaring itakas si Loleng. At nang makita raw niyang umalis muna si Daniel, ay sinamantala na niyang pagkakataon upang makausap si Loleng. Nagpaalam daw noon si Mang Dante sa ama ni Daniel kung pwede raw niyang makausap si Loleng. Kunwari may ilan lang daw itong katanungan tungkol sa mundo ng mga tao at pumayag naman daw noon ng matanda. Nagpakilala noon si Mang Dante kay Loleng at sinabi niyang ililigtas niya ito at ibabalik sa mundo ng mga tao. Sinabi rin ni Mang Dante na nandito ako sa kanyang bahay at ako rin ang nagsabi sa kanya tungkol kay Loleng. Pagkatapos ay sinabi ni Mang Dante na kukuha lamang kami ng tamang tiyempo at hanggat maaari daw ay iwasan itong kumain ng itim na kanin. Sinabi pa ni Mang Dante na maaari nitong kainin ng anumang naisin niya maliban sa itim na kanin dahil sa pagkakataong nakain niya yon ay hindi na siya makababalik pa sa mundo ng mga tao. Nakinig naman doon si Loleng sa mga sinabi ni Mang Dante at pagkatapos ay nagpasalamat pa raw ito. Pinapasabi rin daw sa akin ni Loleng na maraming salamat dahil daw kasi sa akin ay nagkaroon pa siya ng tsansang makabalik pa sa aming mundo. Palagi ko na lamang daw siyang nililigtas. Kahit papaano ay natuwa naman ako sa mensaheng ipinarating sa akin ni Mang Dante. Kaya naman tinanong ko siya noon kung may plano na ba siya. Sinabi naman niya na hayaan ko muna siyang mag-isip buong gabi. Ang pinakamahirap daw kasing gawin sa mundong ito ay ang magtakas ng tao at kamatayan ang maaaring maging parusa sa mga gagawa nito. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Kung kamatayan palang magiging parusa, ay bakit niya kami tutulungan? Ibig niyo bang sabihin ni papaslangin kanila kapag nahuli nila tayo? Ganon na nga, Guting. Tugon naman niya, bakit handa niyo pong itaya ang inyong buhay para sa aming mga hamak na tao lamang? Tanong kong muli sa kanya, gaya ng sinabi ko'y napamahal na kayong dalawa sa akin at may parte din ako ng sala sa nangyaring ito. Kaya hindi ko kayo hahayaang mapahamak kahit na buhay pang maging kapalit. Nagpasalamat naman ako sa kanya noon dahil sa kanyang kabutihang loob. Pagkatapos noon ay pinagpahinga na niya ako at gigisingin lamang daw niya ako kapag pulido na ang plano. Pinapasok niya ako noon sa isang malawak na silid. Doon daw niya pinapatulog ang kanyang mga bisita. Napakaaliwalas ng silid na yon. Napakalinis ng lahat ng makikita mo na kumikinang. Kahit ng mga kumot at mga unan. Kutsyon, animoy gawa sa ginto dahil sa kulay ng mga ito. Pero ang kama talaga ang pinakanakamamangha dahil gawa ito sa ginto. Hindi po ba kayo nauubusan ng ginto rito? Napakarami kasi halos lahat ng makita ko'y gawa sa ginto. Hindi lang dito sa inyong bahay pati na rin sa labas. Tumugon naman si Mang Dante at sinabi niyang talagang sagana sa ginto ang lugar na ito. Ngunit hindi yun basta-bastang nakukuha. Kailangan mo nang minahin mula sa ilalim ng lupa. At dahil tamad raw kumilos ang mga engkanto'y hinayaan nilang mga tao ang gumawa noon para sa kanila. Lahat daw ng istruktura dito'y tao ang may gawa. Mga pinilit lang nilang magtrabaho ang mga yon, mga hinumaling nilang dalhin dito, pagkatapos ay ginawang mga alipin. Sinabi ni Mang Dante na pawang mga engkanto lamang daw ang mga naninirahan dito ng payapa at masaya. Gawa-gawa lamang din daw nilang mga kwento na maswerte ang taong mapupunta rito dahil kailanman ay hindi na ito maghihirap. Lahat daw ng yun ay kabaliktaran upang marami pa silang taong maengganyo. Ang totoo talaga ay balak lamang nilang magparami ng mga alipin at kung isa ka raw sa malalansi nila ay gugustuhin mo pang mamatay dahil tanging tulog lamang talaga at pagkain ng kakarampot ang iyong magiging pahinga. Mabuti na lamang talaga't nakita ko si Mang Dante kung hindi nadanasan ko rin ang mga kinukwento niya.
Matapos ako makapagkwentuhan kay Mang Dante, nagpaalam na akong mamamahinga, pero hindi talaga ako makatulog. Gusto ko lang talaga mapag-isa at mag-isip kung paano nga ba kami makakatakas ng ligtas sa lugar na ito. Ilang oras pang lumipas at hindi pa rin ako makatulog kakaisip. Malalim na rin ang gabi noon nang bigla akong tawagin ni Mang Dante mula sa labas ng kwarto. Agad naman akong tumayo noon at lumabas upang tingnan ang kanyang pagtawag. At sinabi niyang may naisip na raw siyang plano. Magmadali raw ako at aalis kami. Binigyan pa niya ako noon ng gintong itak upang magamit ko upang kapag nagkagulo. Pagkatapos ay umalis na kami noon at nagtungo na sa tahanan ni na Daniel. Nang makarating na kami doon ay pinatago ako ni Mang Dante sa labas ng bahay at siya raw ang papasok para kunwaring kakausapin ang mga magulang ni Daniel. Sinunod ko ang utos ni Mang Dante. Nagtago ako noon at kumatok siya sa bahay. Ilang beses niya rin iyong ginawa bago lumabas ang ama ni Daniel. Sinabi ni Mang Dante na kailangan raw nilang pumunta sa bahay ng kanilang hari dahil may importante raw itong sasabihin sa kanila. Nalilito namang tumugon noon ang ama ni Daniel dahil malalim na raw ang gabi at bakit sa ganoong oras daw sila pinatawag. Sinabi naman ni Mang Dante na hindi niya alam at mukhang importante raw yon at kailangan din daw nilang isama si Daniel. Kaya pinagising niya rin ito. Bago nang pumasok muli sa bahay ang ama ni Daniel upang gisingin ito at binulungan ako ni Mang Dante. Napaglabas daw nila kumatok ako sa pinto upang kausapin ang ina ni Daniel. Isa rin daw itong tao at alam na nito ang gagawin. Nagtanong pa ako noon kay Mang Dante pero sinabi lamang niya na magtiwala ako sa ina ni Daniel. Muling bumukas noon ang pinto at iniluwa nito sina Daniel at ang kanyang ama. Pagkatapos noon ay lumakad ni sila paalis at nang hindi ko na sila matanaw ay kumatok na ako sa pinto. Ilang beses lamang akong kumatok noon nang pagbuksan ako ng isang magandang ginang. Sinabi ko sa kanya na ako ang kasama ni Mang Dante at naparito ako para bawiin si Loleng na nilansi at tinangay ni Daniel. Pinagmasdan muna ako niyang mabuti bago pinapasok sa loob. Pagkatapos noon ay kinausap muna niya ako kung paano kami napunta ni Loleng sa lugar nila dahil hindi siya sinabihan ng kanyang anak. Ang ama lamang daw nito dahil ang tingin lamang sa kanya ay kasangkapan upang magparami. Nalungkot ako noon sa ina ni Daniel dahil hindi siya itinuturing na ina ng kanyang anak. Kaya tinanong ko siya kung gusto niyang sumama pabalik sa aming mundo. Sumagot naman siya noon. Gustuhin man daw niya ay hindi na maaari dahil maraming beses na raw siyang nakakain ng itim na kanin at wala na raw siyang mababalikan pa sa aming mundo dahil sa tagal na ng panahong lumipas. Sinabi rin niya na ito ang kabayaran ng kanyang pagiging ganid noon sa ginto at sa marangyang buhay dahil kung hindi raw sana siya naging ganid ay hindi siya mapupunta sa lugar na ito. Pagkatapos naming mag-usap ay dinala niya ako sa silid kung saan naroon si Loleng. Hindi iyon nakakandado kaya binuksan na lamang namin. Nang magbukas ang pinto ay sakto namang nagising si Loleng. Kinusot pa niya noon ang kanyang mga mata at sinampalang sarili sa pag-aakalang panagkinit lamang ang lahat. At nang mapatunayan niyang totoong nangyayari yon ay agad siyang patakbong tumalon at yumakap sa akin. Nagtanong siya kung bakit daw ako naroon at kung bakit ko kasama ang ina ni Daniel. Ipinaliwanag naman namin sa kanya ang lahat at pagkatapos ay nagmadali kaming umalis. Baka kasi makahalata na raw ang mag-ama na niloko lamang sila ni Mang Dante. Bago kami umalis noon ay pinagpaunan pa kami ng ina ni Daniel ng ilang pirasong ginto, kabayaran daw sa ginawa ng kanyang anak. Pagkatapos ay kasama namin siyang umalis noon patungo sa kagubatan. Tahimik ang gabing yon at wala na kaming mga nakikitang engkanto. Siguro tulog ng mga ito at mainam iyon para sa amin. Dali-dali kaming naglakad noon at hindi kami tumitingin sa aming likuran. Tinanong ko pa noon ang ina ni Daniel kung ano ang susunod naming gagawin. Sumagot naman siya noon at sinabing hintayin na lamang namin si Mang Dante dahil siya ang magbubukas ng lagusan pa uwi sa aming baryo. Pagdating namin sa kakahuyan ay hinintay muna naming dumating si Mang Dante ngunit ang tagal bago siya dumating. Habang nag-aantay tinanong ko muna ang ina ni Daniel kung ano ang kanyang pangalan. Wala naman siyang pag-alinlangang tumugon. Siya raw si Amanda at nasa 18 taong gulang lamang daw siya nang dalhin siya rito ng ama ni Daniel. Noon daw inasilaw siya sa mga ginto at sagara ng pamumuhay dito. Hindi naman talaga raw siya ang iniibig ng ama ni Daniel,
kundi ang kanyang matalik na kaibigan. Inagaw lamang daw nito ang binata at inakit, kaya siya ang naisama dito sa biringan. Mabait naman doon noon ang ama ni Daniel, ngunit kalaunan ay nagbago rin ang pag-uugali nito. Palagi na raw itong ikinukulong sa silid, minsan daw ay binubugbog pa at isinusumpa kung hindi raw siya makikinig sa mga ipinag-uutos ng kanyang asawa. Nang matauhan daw nun si Aling Amanda ay gusto na niyang bumalik sa aming mundo, pero huli na ang lahat. Wala nang paraan para siya makabalik pa, kaya naman lubos sa kanyang pagsisisi sa kanyang mga nagawa, at kung sakaling makakausap pa raw niya ang kanyang kaibigan ay hihingi siya ng tawad dito. Pero sa tagal ng panahon na lumipas ay sigurado siyang matagal na itong namayapa. Muli kong kinumbinsi noon si Aling Amanda na sumama na lamang sa amin dahil nasa panganib na ang kanyang buhay, lalo na't malalaman nilang kasabot namin siya sa pagtakas. Ngunit pinilit niya noon na wala na siyang mababalikan pa sa aming mundo. Sinabi ko sa kanya na kahit wala na siyang mababalikan ay kayang-kaya pa niyang magsimula ng panibago. Hindi pa naman siya ganoon katanda't kayang-kaya pa niyang itaguyod ang kanyang sarili. Isa pa'y nakahanda rin kaming tulungan siya dahil sa kabutihang ipinamalas niya para sa amin, at sa wakas ay napapayag din namin siyang sumama. Ilang sandali pang lumipas nang makita naming paparating na si Mang Dante. Paika-ika siyang naglalakad nun papunta sa amin at may hawak rin siyang bang-itak na gawa sa ginto. May bahid ang gintong itak at mukhang nanggaling siya sa isang matinding labanan. Sinalubong ko siya noon at tinanong kung ano bang nangyari. Sinabi niyang nakahalata raw ang mag-ama na niloloko lamang niya sila. At dahil doon ay nagkaroon ng labanan at natalo niya ang dalawa. Binati ko siya sa kanyang pagkapanalo, pagkatapos ay sinabi niyang lalakad na kami. Tumalikod ako sa kanya noon upang magpatuloy sa paglalakad, ngunit sinigawan ako ni na Aling Amanda at Loleng. Sinabi nilang umilag daw ko habang nagtititili. Paglingon ko sa aking likuran ay nakita kong nakaamba si Mang Dante. Natatagain ako at nakailag naman ako kaagad. Mang Dante, ano hubang problema mo? Bakit mo ko iitakin? Tinanong ko siya ngunit hindi siya sumasagot. Patuloy pa rin siya noon sa pagtaga sa akin. Ginamit ko nang ibinigay niyang gintong itak upang salagin ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Pakiusap Mang Dante, tama na. Hindi kami kalaban. At kung sakaling may sama ka ng loob sa amin dahil nalapit sa peligro ang iyong buhay, ay humihingi ako ng tawad at sana'y mapag-usapan pa natin to. Hindi rin kita lalabanan dahil malaki ang utang ko sa iyo. Mga utang na loob. Salaysay ko nun upang kumbinsihin si Mang Dante na tumigil na, ngunit hindi pa rin siya tumitigil noon. Pilit pa rin niya akong tinataga at mukhang balak na niyang wakasan ang aking buhay. Wala naman akong magawa nun kundi salagin lahat ng kanyang ibinibigay na pag-atake, at kahit isang beses ay hindi ako nanlaban. Akala ko kasi noon ay makukumbinsi ko siya sa maayos na usapan. Sa hindi kalayuan ay may nakita akong paparating. Iika-ika rin ito at papalapit na rin sa amin. Bigla siyang sumigaw noon na mula sa malayo. Guding, hindi ako yan. Si Daniel yan. Sigaw niya. Doon ko napagtantong si Mang Dante palang sumigaw mula sa malayo, at nang lingunin ko ang aking kalaban ay nag-ibay na ito ng muka. Naging siya na si Daniel at nilinlang lamang niya pala kami. Nanghihina na rin noon si Daniel. Siguro kagagawan iyon ni Mang Dante nang maglaban sila. Kaya naman sinamantala ko yun upang makalamang. Hinarap ko si Daniel ng lalaki sa lalaki. Hindi ko lang sinalaga mga pag-atake niya. Hinigitan ko pa ang mga yon hanggang sa masugatan ko ang ilang parte ng kanyang katawan. Doon na rin lumabas ang galit ko na matagal ko nang kinikimkim. Iyon na rin ang una't huli kong pagkakataon upang makaganti kay Daniel. Pinanggigilan ko siya tinaga ng tinaga hanggang sa mag-agaw buhay siya. Hindi pa ako nakontento noon, pero pinigilan na ako ni Loleng. Kaya naman huminto na ako sa pag-atake. Hindi ko na malaya noon na nasa harapan na namin si Mang Dante. Sabi niyang nabuksan na raw niyang lagusan habang nakikipaglaban ako kay Daniel. Lakarin na lamang daw namin ang diretso ang kakahuyan at makakauwi na kami sa aming mundo. Lalakad na sana kami noon nang bigla na lamang napaluhod si Mang Dante. Hinagis pala noon ni Daniel ang kanyang itak at tumama naman sa dibdib nito. Sa sobrang galit ko noon ay hindi ko na napigilan ang aking sarili. Naibuhos ko ang lahat kay Daniel at ako na mismo ang tumapos sa kanyang buhay. Matapos iyon ay nilapitan ko ang naghihingalong si Mang Dante.
Halos hindi na siya noon makapagsalita, pero pinilit niyang sabihin na lumakad na kami palayo. Kahit daw mawala na siya ng buhay, mananatili iyong nakabukas ng 1 oras, kaya magmadali na raw kami. Huwag na raw namin siyang intindihin dahil matanda na siya at hindi na rin siya may liligtas pa. Kahit labag sa loob namin ay umalis na kami habang lumuluha. Dala-dala ang pag-asang ibinigay ni Mang Dante sa amin. Nakauwi rin kami ng maayos noon, ngunit marami nang nagbago sa aming baryo. Hindi namin alam kung ilang taon ba ang lumipas dito dahil para sa amin ay ilang araw lamang yon. Pasikat na rin ang araw noon, hindi kagaya sa pinanggalingan namin na hating gabi pa lamang. Agad kami noong dumiretso sa bahay ni na Loling upang ihatid siya sa kanyang mga magulang. At gaya nga ng aking inaasahan, galit na galit sa akin si Mang Juan. Kumuha siya ng itak noon at akmang tatagain ako. Binunot ko naman ang hawak kong gintong itak, hindi para saktan siya, kundi para sanggahin ng kanyang mga pag-atake. Agad naman siyang inawat noon ni na Aling Tina at sinabing pakinggan muna kami. Pinapasok nila kaming 3 noon sa kanilang bahay at isa-isang pinakinggan ang aming paliwanag. Inakusahan pa ako noon ni Mang Juan na nagsisinungaling at si Daniel pa raw talaga ang ginawa kong kontrabida sa aking kwento. Pero ipinagtanggol ako nila Loling at Aling Amanda. Pinatotohanan nila ang aking kwento hanggang sa maniwala na sila sa amin. Nang maliwanag na sa kanilang lahat ay nagtungo na ako sa aming bahay upang sa aking mga magulang naman ako magkwento kung bakit ilang taon akong nawala. Hindi kaya ni Mang Juan ay agad nila akong pinaniwalaan dahil kilalang kilala nila ako. Matapos yun ay inilabas ko ang 5 pirasong ginto, kasangkapan na binigay sa akin ni Aling Amanda. Sinabi ko na iyon na ang panimula ng aming pagyaman at kabayaran ko din sa ilang taon kong pagkawala dahil marami akong trabahong naiwan. Ilang taon pang lumipas ay hindi na kami kinambala ng mga engkanto. Hanggang ngayon ay nagpasalamat pa rin ako sa mga tumulong sa amin, sina Aling Amanda at Mang Dante. Nakakalungkot at namatay siya ng dahil sa amin, ngunit wala na akong magagawa dahil nangyari na. Si Aling Amanda naman ay nakabili ng lote malapit sa aming tinitiran. May mga nauuwi rin siyang mga gintong kasangkapan at iyon ang mga ginamit niyang panimula. Dinadalaw ko siya paminsan-minsan at palagi siyang nagpapasalamat dahil kinumbinsi ko siyang sumama pabalik. Tungkol kay Loling naman ay naging mas malapit na kaming dalawa. Nang makausad na kami sa lahat ng nangyari, nanligaw na ako sa kanya at sa ilang buwan kong paliligaw ay sinagot na niya ako. Tungkol naman kay Mang Juan ay malayo pa rin ang loob niya sa akin. Pero wala na akong magagawa doon dahil may mga tao talagang hindi natin pwedeng pakiusapan na maging kasundo natin. Ito na nga ang kwento ng aking lolo tungkol sa lugar. Sa lugar ng Biringan na kanya nang napuntahan. Sana'y may napulot kayong aral. Kahit papaano ay masaya ako na naibahagi ko ito sa inyo. Hanggang sa muli, ako ang apo ni Lolo Guting. Ako si Roberto at salamat sa inyong pakikinig.